So, ang sagot ay ito. Pinakang nam. Which is ito. Ang answer ay nasa pagitan nito at saka yung particle na yun. So, ito yung, right? And then, yung particle na yun, ito. So, ang sagot ay, nangahanapin mo sa kasunod ay, ganito. Alright. I will show you a simple and quick technique on how to answer sentences, paragraphs, pie graphs, what else, bar graphs, and how we can use particles and adverbs to find out where the answer is. But before that, hey, what's up? This is Jerwin. Yeah, I forgot to say my name. I'm Jerwin. Thank God I'm alive. I'm so excited. My blood is flowing with excitement. Already there. We're keeping it tight right now, but first we're gonna get some shout out to my one and only Tessa, who says good morning to all her classmates and friends in Oriental Mindoro. At sa mga anak ni Mayor na nasa Korea ngayon na magbabakasyon this coming May, don't forget your pasalubong ha. And what else do we have here? Andrew says hi to his friends, to Michael, Kuya Eman, Francis, Laser Kyle Manalo, to Sander, to Beans, Jay Turano, Mel Tejada, and to my cousin Audrey de Guzman, to Dodong, Machete Brothers, at sa lahat ng mga yun sa Seoul at sa Ansan, and to everyone in South Korea, good morning to you guys. Keep it locked on. Get your systems up. We're gonna learn something special here in a short while. A brain update from Tuldok right now, right here. Good morning, everybody. Ang pagsagot sa exam ay may time limit. Kung 5 minutes na wala ka pang naiintindihan, it means 4 questions na agad ang hindi mo masasagutan ng tama. Amihan ng nakikita natin sa YouTube ay tina-translate lang yung mga words at sasagutan after 10 minutes, after 5 minutes. Pero walang malinaw na techniques para masagutan ng mabilis. So, kailangan po natin, you have 1 minute to win it. So, 1 minuto lang dapat alam mo ng sagot. Kapag nandun ka na sa room, kailangan you have to be fast. So, anong meaning nitong fast? Okay? First, yung F, kapag nandun ka na, gagamitin, you have to forget. Yes, forget. That's what I said. Forget. Sa dinami-dami ng pwede natin gawin. Why forget? Sa dinami-dami ng dapat i-recall. Why forget? Listen to me. We need to be in the moment. I don't know what's happening in your life right now. Maaring nag-away kayo ng jowa mo. Maaring may pinagdadaanan ka ngayon. Maaring may inaalala kang utang or whatever that means. O kaya may naiwan kang nakababad na labahin at kalimutan mo kusutin. Whatever is that, you have to be in the moment by forgetting what's happening out there. Okay? Kailangan natin ng another F, which is focus. So, kailangan natin ng focus. We need to be in the moment to make sure that we can focus on the task. We need extreme laser focus because we need to fight for this very important moment in our life. You need to be active. Okay? You have to act right now. So, activate your energy. Paano mo gagawin ito? Here's the simple tip I will give you. Be excited. Say to yourself, this is exciting. Okay? Activate every energy in your body by being excited. This is the moment I've been waiting for. This is my time to shine. And I am so excited. Another is accurate. You have to be accurate. You need to be accurate in every step of the way. Kailangan i-check mo kung tama yung kiniklik mo. I-check mo kung tama yung number na sinasagutan mo. Baka sinasagutan mo number 24, pero ang tanong pala is number 23. So you get what I mean? Being accurate is having enormous confidence in yourself. Being accurate is having the knowledge that you work very hard for this. That you took thousands and thousands of hours to prepare for this. So being accurate is having like thousands of vocabularies, having studied all the necessary grammar patterns needed, having learned all the techniques for answering every question efficiently.
alam mo na, alam mong tama ang sagot mo because this is exactly what we same questions that you answered nung nagpa-practice ka ng exam. Search. Again, search. Not translate. Hindi siya translate. You don't need to translate every word. Kaya yun ang umuubos ng maraming oras eh. So, ang kailangan, search. Search means finding the right word, the right verb ending, finding the exact adverb, finding the appropriate answer to every question. You just need to search for that. Okay? At kapag nakita mo na anong gagawin mo, you have to smile. Alright? You have to smile. Don't forget to smile because it will boost your confidence. You need high level of confidence dahil the moment na kinabahan ka, your mind will go blank dahil panic mode ka na. Yan ang kinakatakutan natin. Kapag nilamon ka na ng kaba, kaya kabahan ka na kapag kinakabahan ka. Yung kaba, yan ang magpapalaglag sa'yo. So you have to smile. It will make you relax. Kapag relax ka, your brain will work effectively kaysa sa kapag kinakabahan ka. Okay? Last letter. So letter T, time. This is very important. You have less than a minute to win it. Okay? 1 minuto lang. So dapat yung time awareness, dapat aware ka kung nagtatagal ka na sa isang sentence. Kapag nagtatagal na, move on to another. Mas maganda na magsimula ka sa magdadaling questions and go back to the hardest if you still have time. Okay? Then the last, okay. So, ang last siyempre ay tuldok. Ito yung pinakamahalaga. Tuldok. This is the time na tutuldukan mo na yung isang taong paghihintay mo. Tutuldukan mo na ang mga pagpupuyat mo, ang mga paghihirap mo. Ito na yung end of the road. So I will finish this thing so I can move to a new chapter of my life. Kung dapat tutuldukan mo na. Again, what in the world is QTPV? Ano ba ito? Ito ba ay isang bagong TV network? Ito ba ay FM station? Like you're listening to 99.9 QTPV FM. Ano po ito? This is the only techniques out there which is proven by many students who use these techniques. Okay? Kung wala pa kayong idea on how to use these techniques, you can just go ahead and watch some of my videos about this. But the best is talk to me personally. Attend my free classes here in Taguig. If you want one-on-one tutorial on how you can learn all of these techniques, I'm just right here waiting for you. Okay? Mas maganda po na kayo mismo ang magpatunay sa sarili nyo na effective talaga ito by taking a lot of practice exams. You know, yung exams na that contains hardest questions in EPS topic like sentences, paragraphs, fill in the blanks, yung mga mahihirap na question. Dapat i-try natin siya sa iba-ibang exams, sa mga mahihirap na exams. Hindi yung madali, hindi yung mga pictures lang. Okay? So para ikaw mismo ang magpatunay sa sarili mo na it works like magic. And then teach this to your friends, to your classmates. Whatever you do, spread the love and let's help each other. Okay? Okay, ano yung, again, bigyan ko kayo lang ng quick overview nito. Kung hindi nyo pa napanood yung iba kong videos, Q is for question. Okay? So yung questions, alam mo naman yung mga questions dapat, diba? Halimbawa, yung, kunyari, miyot. Diba? Pag nakita mo to, so you look for numbers. And kapag nugu, like nugu, tugu, you look for person. Then odi. Pag odi, ang hinahanap ay place. Ang ano pang questions. Onje. Muot. Ano pa? Musin. So, muot ang hinahanap yung object or noun. Pag onje, yung time. Time like day, year, month. Okay?
Hindi yung time na oras kasi dito ginagamit yun. Pag mute, number agad to eh. So, kasama yung number dun sa time, sa exact time. Ito yung time na general, day, month, year. So, what object or noun, musun. Musun ay category. Ito yung kind, tao, bagay, hayop, etc. etc. What else? All mana. Ito naman yung time duration or time distance. And what else? Hotel. So, oteo. Pag oteo ay hinahanap yung description. So, yung quality. Ang sagot dito ay descriptive verb. And then, i-qualify mo to. So, kina-qualify din natin yung mga question nito. Kasi, dun sa, pag na-qualify mo, malalaman mo kung paano natin siya i-compare. Like, ano ba yung question na to? Ito ba yung tamang question? Ito yung mga ninggot. Okay? Maninggot, almajunggot, nininggot, ano pa? Make, atin, katun, titanen. Yan. Sato, katun got, titan got. Ano pa yung mga positive? Ito. Onikot. Yan. Kapag ito yung uri ng question, dapat yung question ay same or dapat yung choices ay same dun sa makikita dun sa paragraphs, sa mga sentences. Dapat same sila. Okay? Appropriate sila. Hindi yun. And then, ang kabaligtaran naman nito, meron siyang mga kabaligtaran like yung kapag ba maninggot, machi, aninggot. Ayan. Ano pa ba? Aninggot. Just point out kung may mga maling spelling. I-point out nyo lang sa comment para maitama natin. Okay? Chal mag-10. What else? Umnunggot. Sana naintindihan yung sulat ko. Haringgot. If you want the list of nito, meron ako sa Facebook, makikita nyo yung detailed list ng mga different questions at saka yung mga keywords na ginagamit sa exam. Okay? So, ang TI for time, then tenses, PI for particle, then place, then VI for verb. So, ito yung ginagamit natin para makita natin yung sentence. Kasi yung questions ay kinuha, yung questions ay kinuha dun sa paragraph or sa sentences. So, may inalis na word, ginawang question. So, hahanapin natin aling sentence yun by using this QTP-V. Okay? And I'm not gonna elaborate on this, but rather I will just show you how we can use this to our advantage, which is to answer every question as efficiently as possible, which is to make it fast. Okay? Okay, what we have here, this is an easy question, but because by just looking at the right particle, it will tell you right away what the answer is. Okay? Dito, ang titignan ko lang dito is particle nito. Then, saan nilagay yung particle nito? So, the answer is, hanapin ko to, which is here. So, ito ay 7.6. So, yun ang sagot. So, ang nangyari doon, first, aalamin natin muna kung ano yung question, which is ang question dito ay, ang question dito, ito, yun ang questions. Siyempre, ang question ito, hinahanap dito yung number.
Okay? And then, meron ditong yung yunggot. Ito. And then, ito naman yung modifier. So, ito yung modifier. Kapag hindi nyo alam itong, pag hindi kayo nag-aral ng grammar, so hindi nyo maintindihan to. Okay? So, pag dito, tingnan ko lang yung particle. And then, nakita ko yung word na yun. So, ito. Ayan. Pag ganito, madali lang kasi nandun na sa question kung ano yung hinahanap dun sa graph. Mapipinpoint mo na agad. Okay? Try natin sa iba. Okay. Dito naman, ang gagamitin natin dito, yung particle na kajang. So, ito yung kajang. Kajang means ito yung pinaka, or most, or pinaka. Then, dito, ang pinaka dito is ito, 28. Itong 28, which is ang 28 ay yung yoheng. So, ang yoheng ay here. Number 2. So, ano nangyari doon? Ginamit ko yung kajang. Kasi yung kajang ay unique. Napaka-unique niya. Diba? Kasi most. Pag sinabing pinaka, nag-iisa yun. Diba? Pag sinabi na sa 5 babae, hindi naman pwede na pinakamaganda rin ay 3. Isa lang yun. So, ito yung unique dito. At ang susunod lang natin dito yung sunod dun sa kajang. Okay? Dapat alam mo kung ano yung sunod dun para mas maging mabilis ka. Para mas maging mabilis ka, ang hinahanap dito, ang kajang kasi pwede rin siyang chail. Yan. So, kajang or chail. Ang gagawin natin ganito, kapag graph na ganito, lanat may nakita kang kajang or chail, titinan mo agad yung next niya, yung kasunod. And ang hahanapin mo sa kasunod ay ganito. So, again, hahanapin mo yung kajang, which usually nasa second sentence siya. Dahil ito yung storya, dito binuo yung question. Okay? Dun sa second question, hahanapin mo yung kajang or jail. Then, tingnan mo yung kasunod nila. Kapag ang kasunod nila ay ito, hanapin mo yung pinaka-konti. Okay? Pero pag walang ganito, ang hanapin mo yung pinaka-madami. Yun ang sagot. Okay? Try natin sa iba. Dito, sa first sentence, wala dyan yung kajang. Dito, ito, jail. So, hindi siya kajang, jail siya, pero same lang siya. At, diba, ang tinatanong ko sa inyo, ang gagawin natin, hahanapin natin yung chokke. Chokke. Ayan. So, agad na pag nakita natin to, ipili natin yung pinaka-konti, which is ito yung pinaka-konti. So, ang sagot ay ito. So, again, ang una mong gagawin, look for jail or kajang. Then, number 1 yan. Number 2, find the chokke. Okay. Kapag mayroong chokke, if there is chokke, hanapin mo yung pinakamababa. Okay, yung pinakamababa. Kapag wala namang chokke, hanapin mo yung pinakamataas. Okay, hanapin natin ang kajang. Kajang, tulad ng tinuro ko sa inyo kanina, hanapin yung kajang, tingnan natin kung may chokke, wala siya, so ang hanapin natin yung pinakamadami. Ang pinakamadami, this one, kyul, ito ang sagot.
Ang bilis, di ba? Try natin sa iba. So, ganito gagawin natin. Hanapin mo yung kajang. So, ito yung kajang. And then, hanapin mo gamitin natin yung QTPV. Hanapin natin ang question. Ang question dyan ay ito. Ito ang question. Ang verb niya ay ito. Then, nunggot. Ito. So, therefore, ang sagot dyan ay nasa pagitan. Ito kasi, nasa pagitan nito. Nito, at saka nito. Para makita natin yung sentence kung saan kinuwang sentence to, hanapin natin yung kajang. So, ang kajang ay nandito. Then, hanapin natin yung ending niya. Ito yung verb ending. Same yung verb ending. Okay, hanapin natin yung so, yung nunggot niya, which is this one. So, therefore, ang sagot ay nasa pagitan nito at saka nun. So, ano yung nasa pagitan niya? Ito. So, ang sagot ay number 2. Sana nasusundan nyo. Again, gagawin mo, qualify mo yung question. Ito yung question. And then, ito yung verb ending. So, and then, ito yung word. Which is may nunggot dito. So, ang sagot ay nasa pagitan nito. And then, ito. So, like this one, ito. So, yun ang nalis na question, na word. Again, anong question? Ang question dito ang muot. Nasaan ang particle? Ito. Then, meron pang time. Tingnan natin, may time din ito. Nasaan ang verb ending? Ang verb ay verb ending. Ayan. Okay. So, ang kajang ay ito. Again, ang kajang ay unique. So, pwede natin siyang gamitin kung para hanapin natin kung saan kinuha yung sentence. So, pwede natin gamitin diyan. Pwede natin gamitin ito. Kasi ito kasi ang question eh. So, ibig sabihin, andito ang sagot. Nasa pagitan nito at saka ito. So, pwede natin gamitin ang mga ito para hanapin kung nasan yun. So, mas madaling hanapin yung kajang. Okay? So, ito yung kajang. Pag nihanap mo siya, kailangan mabilis ka magbasa. Ito yung kajang. So, ibig sabihin itong sentence na to. Simula sa tuldok na to at saka ito. So, yung sentence na ito, simula dito hanggang doon. Ayan. Then, imamatch natin siya. Same ba ng verb ending? Same lang siya. Ayan, kasama na yun. And then, ito yung kajang. Sabi, ang answer ay nasa pagitan nito at saka yung particle na yan. So, ito yung right? And then, yung particle na yun, ito. So, ang sagot ay ito. So, alin yun? Ito. Ang question ay ito. Ang verb ending niya ay ito. Then, ang kajang. Ito yung kajang. So, hanapin natin ito. Ito yung hanapin natin. So, para malaman natin kung nasan to, palatandaan natin. This one, nasa pagitan siya nito. Okay. So, hanapin natin yung kajang. So, in this case, ay ito.
Yan. Pag, diba, parehas lang sila. Kachang at jail. Okay? So, ito ng sentence na yan. Simulan natin dito. Ito yung tudo kasi. Hanggang dun. Ang verb ending niya ay so, nasa pagitan. Again, nasa pagitan nito at saka nito. So, ito yung verb ending niya. Sinasan to, ito. Yan. Ano yung nasa pagitan nila? Ito yung nasa pagitan nila. Okay? Same, same, same. So, ang sagot ay KTX. Yan. Ito yung kagandahan kapag nag-work ka sa Korea, tumira ka sa Korea, sumakay ka sa tren, may idea ka kahit hindi mo nabasahin to. Kasi yung tanong dito, alin yung pinakamabilis na tren dito? So, alam mo naman na ito yung pinakamabilis yung KTX. Okay? Kung tumira ka sa Korea. O kaya kung nanood ka ng Train to Busan. Kapag ganito yung question, may mga map na nakasulat dito, lahat ang nakasulat dito, magbibigay sa atin ng clue kung ano yung question eh. So, halimbawa to, pansinin nyo itong directions, yung north, south, east. Kasi ito. Kaya nilagay yan kasi gagamitin yan dito sa question. Okay? So, hanapin natin. So, ang hinahanap dito sa question ay OT. Ito ang question, OT. Okay. Ang verb ay ito. So, therefore, ang sagot dyan, ito kasi ito yung hinahanap eh. Ang sagot dyan ay place. Diba? Place. Kasi ito yung question. Ang hinahanap dyan ay yung place. Then, nasa ng particle natin? So, pag ganito, isipin mo na lang yung particle. Ang particle sa place ay or kaya ay eso. So, ito. So, yun ang mga magiging clue natin kung asan yung Then, kanina pinag-aaral natin yung kachang. So, hanapin natin dito. Dito merong chail. Chail. So, ano yung sinasabi ng chail? Ang sinasabi ng chail ay itong namchok. Kaya pala natin ito, ginamit yung sentence ito dahil ito. Ayan. Kasi ito yung hinahanap. Diba? Ayan. So, chail, namchok. So, nasan yung particle natin? Ito yung particle natin, So, ito yung namchok. Dito sa adverb nito, sa chail, yun ang hinahanap na sagot. So, dito ay namchok. Ito yung pinakang namchok. Parang, so gagawin mo dyan, ito kasi yung direction. Tapos yung nam. So, ang sagot ay ito, pinakang nam, which is ito. Yan. So, ito yung pinakang nam. Then, hanapin mo siya. Yan. So, ginamit natin yung chail. So, chail, nam, chok. Ito yung particle natin. So, ito yun. Yan lang. Alright. So, there you have it. Sana ay may natutunan kayo. At unang-una, salamat po sa Diyos sa pagkakataon na makapag-share sa inyo ng kaalaman. At kahit mahirap, gawin po natin. Wala po tayong choice. Wala naman talaga tayong choice kundi gawin ng mahirap. Kapag hindi natin ginawa yung mahirap ngayon,